Panibagong Sabado na naman ang kwentuhan tungkol syempre sa ating kalusugan. At mamaya syempre may makakasama na naman tayong Pinoy MD, syempre eksperto sa ating kalusugan pagdating syempre sa pagiging OB-GYN natin. Walang iba kundi si Dr. Q. Siya po ang nakatoka ngayon na sasagot naman sa inyong mga ipinadala sa aming katanungan sa ating Facebook page. Kaya abangan yan at maraming iba pa dito pa rin po sa Pinoy MD dahil basta usaping pangkalusugan. Syempre ito ang legit. Ngayong umaga sa Pinoy MD, kemikal na panlinis ng banyo tumalsik sa mata ng isang babae. Ano ang peligrong dulot nito sa paningin at kamusta na ngayon ang lagay niya? Isang batang lalaki, kinagiliwan sa social media dahil sa galing sa paglangoy at pagsisid. Pero kwento ng mga magulang, may mas malalim palang dahilan. Paraan daw kasi niya ito para makaiwas sa sakit. Ano ang kondisyon na kung tawagin ay dwarfism? Samantala, narito muna ang ating obstetrician gynecologist para sagutin ang ang inyong mga ipinadalang katanungan para sa kanya. Dr. Q, hello, you. Good morning, Connie. Good morning sa lahat natin mga kapuso ngayong umaga. Eto na, Doc, ang ating tanong ha. 30 years old na raw siya at sa tuwing may menstruation siya ay nakakaramdam daw siya ng sakit sa pag-ihi. Hina sa kanya at nakapag-transvaginal ultrasound na rin daw siya. At kidney, ureter, and bladder ultrasound. Pero, pareho naman daw okay ang resulta. Ang tanong niya syempre, ano kaya daw ba ang posibleng dahilan nito, Doc? Ang sakit sa pag-ihi na associated with menstruation ay pwedeng part ito ng dysmenorrhea, although kailangan nating ma-rule out ang urinary tract infection. Sa ultrasound, hindi naman kasi makikita kung ang isang babae ay may infection doon sa kanyang urinary bladder. May mga konting changes doon pero usually hindi naman siya nakikita unless na magpapa-urinalysis ang isang babae at doon makikita kung marami siyang pus cells doon madadiagnose na siya ay may UTI. So, kailangan pa rin siguro na magpagawa siya ng kanyang urine examination, itong tinatawag nating urinalysis, para sa ganon ay marurule out natin ang infection. Sparkling clean. Yan ang gusto nating ma-achieve sa ating mga banyo. Pero papaano kung sa paglilinis mo, mapatakan ka ng peligro? Kung ang paglilinis ng banyo na sinasabing delikado tumalsik sa mata mo, nakaraang taon, kinagiliwan ng marami ang batang ito sa social media. Ang bata kasi, sa murang edad, kayang-kaya nang sumisid at maglagi ng matagal sa ilalim ng tubig. Si Keynes, 4 na taong gulang pa lamang noon. Langoy rito, langoy roon. Sa social media, marami nga ang humanga sa kakayahan niyang magbabad sa ilalim ng tubig. Tinrain ko siya sa tubig. So, nung baby siya, binababad ko lang siya sa bathtub. So, hindi siya takot sa tubig kasi may familiarization na siya sa water. Swimming talaga ang pastime or lahat kami marunong lumangoy. Pero kung para sa ibang mga bata, hobby o sport ang swimming, kay Keynes, isa raw itong training para palakasin ang baga para hindi siya maging sakitin. Ipinanganak kasi siya na may dwarfism. Ayon sa eksperto, ang dwarfism o restricted growth ay isang kondisyon kung saan hindi pangkaraniwan ang pagiging maliit o mababa ang height ng isang tao. Sa kaso raw ni Keynes, ang binti at braso niya ang hindi lumalaki. Dwarfism, usually we are referring to tao na maliit, na sometimes we call short people or little people, short stature. Usually, when we say, when they grown up to adult, ang height nila approximately 4 feet, hindi mahigit 4 feet 10 inches. Sa congenital anomaly scan na isinagawa noong pinagbubuntis pa ni Mommy Viol si Keynes, lumalabas na mayroon daw siyang achondroplasia.
Sa Tagalog na salita nga ay unano. Nakakagulat for me. Di mo i-expect kasi pareho kami mag-asawa na average height. Tapos may magkaka-baby kami na may dwarfism. Ang explanation po sa amin ay genetic mutation nga siya. If we are talking about short stature, we also see there are two kind. One is we call proportionate. Maliit sila pero kamay, paa, proportionate sa katawan niya. Oh. May isa, disproportionate. Ibig sabihin yung trunk nila okay pero ang kamay nila upper extremity at paa nila short. So disproportionate. Usually genetic yung buto ang na-affect. So, hindi mapapahaba ang kamay at paa o yung legs and arm. Para mas lumawak pa ang kaalaman ni Mommy Viol sa kondisyon ng kanyang anak, sumali ito sa mga grupo na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa dwarfism. Ayon sa kanyang research, posibleng magkaroon ng mahinang immune system ang sino mang may ganitong kondisyon. High risk din sila sa sakit dahil mahina ang baga. They're short and obese, they are really high risk for lung problem. Hindi maka-expand mabuti yung lungs. And yung iba, saka heavy, madaming fat, they are also risk to have early onset of diabetes mellitus, the type 2. They are high risk to have heart problem. Dahil sa takot na baka humina ang baga ni Keynes, 2 years old pa lamang, in-enroll na niya ito sa swimming lessons. Mabuti na lamang daw at bata pa lamang nahilig na talaga siya sa paglangoy. Kasi nakikita niya sa amin na lumalangoy-langoy kami, kaya din siguro wala siyang takot sa tubig kasi nakikita niya wala rin kaming fear sa water. 6 na buwan nung sumalang si Keynes sa basic swimming lessons for kids. Dito tinuruan siya ng proper breathing, techniques, bubbling, floating at stroke corrections. Sumisisid siya sa malalim, tapos nagtutwirl-twirl siya, ikot-ikot siya. Apaka-playful niya underwater talaga. Talagang ginagawa niyang playground yung tubig. Na yung kung sa iba parang natatakot, siya hindi. Kabaliktaran, talagang wala siyang fear sa water. Ang exercise po ay importante po para sa lahat. Mapabata man po or mapamatanda naman po. Ang physical activity po, nakakatulong po siya sa mga kabataan with dwarfism kasi po at a very young age po, na e-exercise na po yung katawan nila. Ibig sabihin po, dahil po parati pong gumagalaw yung katawan, yung flexibility po, nag-i-improve. At ang range of motion po nila ay lumalaki. Nagkaroon ng magandang dulot sa kalusugan ni Keynes ang swimming lessons. Talagang malakas ang lungs niya. Hindi siya nagkakasakit, hindi siya sipunin. Isa talaga sa fear ko noon, pneumonia eh. Kasi may mga kasamaan kami sa group na ang bilis magkaroon ng pneumonia. Kasi nga dahil nga mahina yung lungs. So yun, doon ako nag-focus, pinalakas namin yung lungs niya sa pagsuswimming. Swimming is good exercise but we will advise, make sure meron tao nakabantay. We have to watch na hindi ma-drown ang tao. So swimming, bakit good? It's a low impact exercise because you move the extremity, upper, lower, so it improve the muscle strength, yung strengthening. At saka sabi niya, nagsuswimming, it also improve cardiovascular, puso at ugat, yung health. So good yan. Bukod sa lumakas ang baga ni Keynes, sa obserbasyon ni Mommy Viol, umayos din daw ang formation ng kanyang mga paa at kamay. Legs niya kasi, before siya mag-swim, parang medyo sakang. Talagang nakaganyan yung legs niya. So during nung swimming lesson niya, napapansin ko nag-straighten yung legs niya na gano'n. So pag nagpapaddle siya, yung feet niya ganyan na. Swimming, low impact exercise, improve muscle strength, but it would not really elongate the bone. So, but there are times because you move, okay, ang posture, it improve. Ikinatuwa rin daw ni na Mommy Viol na ang mga swimming video ni Keynes nakaka-inspire din sa iba pang gusto ring matutong lumangoy. Pero bukod dito, sa pamamagitan ng kanilang videos, na ibabahagi nila sa iba ang kaalaman tungkol sa pagkakaroon ng dwarfism.
Kaya ako siya pinupost sa social media para makita din ng tao na kahit may dwarfism, they can live normal. They can live happily. They can excel. Sa ngayon, nag-aaral na si Kane sa isang private school at achiever pa. Bukod sa swimming na favorite hobby ni Kane, nawiwili na rin ito sa iba pang physical activity. Tulad ng paglalaro gamit ang wheel shoes o rolling shoes. Maging ang pagsusurf. At pagsasayaw. Dance series turn? Paalala pa rin ni Doc Charlene sa mga may dwarfism. I would advise they should have a checkup with their pediatrician even once or twice a year kahit after vaccination during the infancy kasi para ma-check nila ng height and weight. Mga kapuso, ang swimming ay hindi lamang basta sport o hobby. Perfect din pampalakas ng ating katawan. Libangan na! Good for your health pa! Samantala, Doc, pwede raw ba magpa-inject ng glutathione ang isang buntis? Bilang isang obstetrician gynecologist kapuso na nagtanong sa ganyang tanong, ang sagot ko dyan ay isang malutong na hindi. Kasi hindi pwede yon dahil wala pong mga ebidensya na ang glutathione ay safe sa pregnancy at ito ay dapat na i-avoid natin lalo na pag isang babae ay buntis kasi hindi natin alam kung ano maging epekto nito sa baby. Isa pang question for you, Doc. Mali raw ba ang paggamit ng tissue pagkaihi? May sabi-sabi raw kasi na delikado ang hibla-hibla nito. Totoo ba, Doc? Ang paggamit ng tissue pagkatapos na umihi ay hindi mali. Ang tinitingnan natin dyan ay kung paano niya ipahid yung tissue na yan doon sa maselan na area ng babae. Kasi kung i-rub niya yon, doon nagkakaroon ng abrasion doon sa skin at pwede makakaroon ng infection. Pero kung idampi-dampi lang niya, pagkatapos nabasain ng tubig, i-rinse ng tubig at idampi lang to make it dry, then hindi ho problema yon. So pwede pa rin gamitin. Thank you again! Masipag, matyaga at pursigido sa buhay. Ganyan kung ilalarawan ang 24 na taong gulang na si Tiffany na nagtatrabaho sa isang BPO company. Pangarap niya raw kasi na mabigyan ng maginhawang buhay ang kanyang pamilya. Pero ang pangarap niyang ito, lumalabo ng kanyang maabot. Halos aninig na lamang daw kasi ang nakikita ng kanyang kanang mata. Dahil po doon sa nangyaring aksidente, nasira po yung right eye ko. Naglilinis daw kasi siya noon ng banyo nang biglang bumagsak ang bote ng isang kemikal. Dahilan para ito'y tumilamsik sa kanyang kanang mata. Bali, nangyari po yung incident nung January 31, 2024. So, pagkapunas ko pa lang nung restroom organizer, bumagsak yung alkaline chemical. Tapos, biglang sumabog na siya sa right eye ko. Ang problema, wala raw siyang suot noong PPE o Personal Protective Equipment. Kaya ang kemikal, diretsyong pumasok sa kanyang kanang mata. Nung tumalsik siya sa mata ko, grabe, intense pain na po talaga agad ako. Noong oras na rin po na yun, sobrang panic. Tapos na ang iniisip ko po talaga yung ano na po bang mangyayari sa kanang mata ko. Kahit nga raw ramdam ang sakit, agad daw niyang binanlawan ng tubig ang kanyang mga mata. Hanggang sa doon na po, yung kapatid ko, dinala na po agad ako sa ospital. Bali, pagdating ko po sa hospital, ang una pong ginawa, habang hinihintay po yung doktor, pinapunta po muna ako dun sa sink. Ganon din po, pinagbanlaw po muna yung mata ko dun sa may lababo. And then after po, nung dumating na yung doktor, inirigate po yung mata ko. Niresitahan daw siya noon ng doktor ng eye drops at pain reliever para kahit paano'y maibsan ang sakit na nararamdaman. After ko po sa ospital,
Yung kulay ng mata ko, nag-all white na po talaga. Nung una, medyo nakakakita pa ako, alam pa yung mga colors. Sa ngayon po, nakakaaninag na lang, mga hand motion na lang po. Ang chemical eye burn ay isa sa pinakamalala na emergency para sa mata. Kasi pag sinunog niya yung mata, kinakain niya ito, nilulusaw niya yung parte na tinamaan niya at yung ilalim ay tuloy-tuloy na matutunaw kung mayroon pang mga natitirang kemikal. Ang ikinatatakot pa ng dalaga, pwede raw itong makaapekto ng malala sa kanyang mata. At magkaroon ng sakit gaya ng glaucoma at katarata. Ang mga parte ng mata mo na pwedeng ma-damage ng chemical burns, unang-una yung sa labas, yung talukap ng mata mo, yung balat, yung mga pilik mata, yung pinaka-eyeball mo ay pwedeng ma-damage. Ayon sa eksperto, sa chemical eye burn, maaaring makaramdam ang pasyente ng pamumula at burning sensation. Unang-una maramdam mo masakit siya kaagad. At magluluha ka, lalabo ang paningin mo, medyo matinding pagluluha ang aabutin mo, at later on, nandoon yung pamimigat ng pakiramdam kasi tumataas ang presyon ng mata mo. Apektado raw pati ang trabaho ni Tiffany dahil sa aksidente. Dahil po sa accident na nangyari, nahinto po ako sa pagtatrabaho ngayon dahil nga po patuloy po yung surgery sa mata ko, so hindi po kayang makabalik po agad ako sa trabaho. April 2024 nang sumailalim si Tiffany sa tarsotomy procedure kung saan inilift ang lower at upper eyelid niya para hindi dumikit ang mga pilik mata sa kanyang eyeball. Inayos po yung eyelid ko, lower and upper lid, kasi po nadamay nga po yung eyelids ko kasi dumikit na po yung eyelashes sa cornea ko, gumagasgas po. At makalipas ang 2 buwan, sumailalim naman siya sa buccal mucosa kung saan kumukuha ng tissue mula sa kanyang labi para ilagay naman sa kanyang eyelid. Nung una, nilagyan po ng amnion graft, protection po sa cornea para hindi po mabutas. Inayos po ulit yung lower lid ko kasi after nung surgery ko sa eyelid talagang lumidikit pa rin po. Samantala, sakali namang aksidenteng mawisika ng kemikal ang inyong mga mata, ayon sa eksperto, mainam daw agad na itong banlawan ng tubig. Immediately at pangmatagalan, hindi yun nabanlawan mo minsan tapos na. 15 hanggang 20 minutos na tuloy-tuloy. Takpan ang apektadong mata ng malinis na gasa, tsaka dalhin ang biktima sa pinakamalapit na paggamutan. Kung mayroong impeksyon na nagsisimula na, kailangan maasikaso. Kung may namamaga, may nasira, o may kailangang operahan mo yung mas magandang magawa, kaagad-agad. Para naman daw maiwasan ang ganitong mga aksidente, mainam na ayusin mabuti ang mga kemikal na pandinis. Tsaka ito itabi sa ligtas na lugar sa inyong mga tahanan. Very, very important, gumamit ka ng proteksyon. Karaniwan, mapapansin mo, yung mga naglilinis sa banyo, naka-gloves. Yung makakapal na rubber gloves. Magsuot ka ng goggles pag ikaw ay naglilinis kasi isang tilamsik lang sa mata mo ng asido o ng alkali, pwedeng lumabo na yung mata mo buong buhay mo. Sa ngayon, si Tiffany nakakaaninag na ng mga imahe at kulay. Ang kanyang galaw mas kontrolado na at unti-unti na rin siyang nakababalik sa mga pang-araw-araw na gawain sa bahay at sa trabaho. Nakaschedule na rin daw siya sa eyelid operation. Kaya ko po ginagawa tong mga operations na to dahil gusto ko pong bumalik sa normal life ko. Gusto ko pong makabalik sa trabaho at gusto ko pong maibalik yung vision ko. Kapuso, ang ating mismong mga tahanan pwedeng pagmula ng aksidente. Kaya huwag pa kasi siguro at mag-ingat para ang aksidente malinaw na maiwasan. Magpapasalamat na po muna ako at pansamantalang magbababay sa inyo dahil may next week pa naman. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. Nagpapaalala syempre, naiisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman si Dr. Q, ang inyong obstetrician gynecologist.
At tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD!